Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Holy Spirit, sa Divine, sa Ascended Masters, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, and syempre sa ating mga elementals. Now is hihingi po tayo ng update regarding po dito sa buhay-buhay, no? Especially po dun sa mga medyo nagkakaroon po ng mga delays, or nagkakaroon siguro for some of you is nagkakaroon po ng mga blockages. Ano po bang reasons? O ano po ba ang nais ibigay sa inyong mensahe ng Holy Spirit? So, gagamit lang po tayo siguro ng itong oracle card ko na ito and isa pong tarot. Okay? So, sa mga nag-avail po ng mga oils is maraming salamat po. And doon po sa Bato Omo na nag-orders po is maraming salamat po. And gusto ko po magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay nitong ating YouTube channel at sa mga sa mga ano ba to? At sa mga yung mga bago, yan, yung mga new subscribers po natin. Maraming salamat po. Okay? So, hindi po na po natin patagalin at it's late na. Okay, so let's start. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Masalangit, mahal na Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Masalangit, mahal na Biring Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po na inyong malalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito ang aking mga cards na ito para po ako po ay makapaghatid ng mensahe sa akin po mga subscribers, sa akin po mga followers, viewers, at ganoon na rin po sa iba, sa pangkalahatan po. Ako po ay nananalangin na maibigay ko po sa kanila ang kanilang nais na malaman at mga katanungan po ay mabibigyan ko po ng mga kasagutan. At kami po ay inyong laging iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po ng klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan at magandang kalusugan. At bigyan po ng mga kagalingan ang lahat po ng may mga karamdaman. Pakihaplosan niyo po sila. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, ano po ha, sa end po nitong video na to is meron po tayong healing. Okay? So, ang gagawin nyo lang po doon is yuyuko lang po kayo doon para po pumasok po sa inyo yung healing energy from Divine, from Holy Spirit, from God. Okay? So, ano po bang update? Okay? Okay, so let's see. Pero bago yan, kuha muna tayo syempre ng ating miracle oil. Sa mga gusto nyo pong kung sa mga baguhan po dito, ito po is, ito pong ating channel na to is more on, ano po ha, mga spiritual, ganyan, mga, parang alam nyo yon mga, nararamdaman sa mga may bloodline po ng mga healers, ganyan, or tarot readers, so this is for you. Okay? And minsan po talaga nagla-love reading po tayo, may mga ganun po tayo. Pero bihira po 'yan, especially kung meron pong binibigay sa akin na message sa vision. Okay, so first card na po is contentment. Okay, wait lang. Move natin ng konti. Okay, so yan po yung first message sa inyo, no? Contentment. So, sigat naman po is alam niyo yun, isa to sa mga bibigay sa inyo yung contentment sa buhay. And andito rin po tayo para alam niyo po kung ano po yung ibigay sa atin ni God. Wag niyo pong pagdududahan yung mga rewards or yung mga minamanifest niyo na binigay na po ni God. Wag niyo po tong ano man tawag doon. Huwag niyo po ko questionin, no? Makontento po kayo kung sa ano po ang meron ko ngayon, kung ano po yung nare-receive niyo ngayon, at kung ano man po ang nangyayari sa inyo ngayon, still contentment pa rin po ang pasok dyan. Makontento po kayo kasi po, kung meron man sa inyo na nakaka-experience ng some delays, no, or maybe kino-consider niyo na po may nagbablock na naman siguro kaya ganito, ganyan, ganito, ganon. Yung mga ganon, no, ano nyo po yan, i-surrender nyo po kay God yan. Humingi po agad kayo ng help, no, or more prayers po kay God para po, alam niyo yun, maayos po ulit or maging smooth po ulit yung buhay, no? Especially kung sa finances po kayo nagkakaroon ng problema or sa health issues, kung meron man pong for some of you may health issues,
family, ganyan, relationships, ganyan. So, lahat po to kasi in general na po tong contentment na to. Kung ano po yung nararanasan po natin, no, sa ngayon, sa oras na ito, sa araw na ito, this week na ito, this month na ito, especially ngayon is ghost month, no, is kailangan po natin makontento, no. So kung ano po yung ibinigay ni God sa iyo, yan na po yon. And for sure meron naman po ulit, just wait na lang po, no, patiently. Okay? Yes. So nandito ka ngayon sa financial crisis, no. Andito ngayon yung for some of you is nakaka-experience po ng medyo anong tawag doon, mahigpit or medyo parang maybe yung iba is tumigil, merong tumumal, merong nalugi, mga tipong gano'n, no? Or merong parang may mga expenses na hindi naman dapat, na parang wala sa plano. That's why parang alam niyo yung pati savings po ninyo malamang, no, is nasasagip po dito. Okay, so what else? So, yung pagka-financial crisis po, no, is, ang gawin nyo po, no, insenso, mag-insenso rin po kayo. Three incense sticks, no, ang gamitin niyo, itirik nyo po yan everyday, no, para po, yan po kasi yung pag-attract, no, or magnet para sa abundance and prosperity. Okay? And underestimate. Okay. Underestimate talaga po kasi bumagsak and unwind. Okay, unwind. Unwind. Okay. So, andito yung financial crisis. Okay. Contentment, financial crisis, underestimate, and unwind. Okay. So, now, parang alam nyo yon, maybe, ano ka na rin full of parang stress ka na rin. No? Full of negative vibes, energies, mga ganyan. So, bakit lumabas tong unwind, no, dito sa card mo, no? Parang, yung financial crisis dito, no, is, andito yung sinasabi na, underestimate, no? Maybe, kailangan mo ditong, itong financial crisis na to is, parang, hindi mo to kailangan, pansinin. No, it's just that talagang nagdadaan po. Again, sinasabi ko naman to lagi po, hindi po araw-araw Pasko. Meron pong time or merong week na lalo na po sa mga business, no, sa may mga business, sa may mga shop, ganyan. Meron pong week na may matumal. Meron naman pong week na talaga namang halos di ka maganda tuto dahil ang dami mong customer, ang daming pumupunta sa shop mo, ganyan, sa boutique mo. So may mga ganun po. So yung financial crisis, no, is parang ang way mo dito para magkaroon ka ulit or bumalik ulit yung sigla nitong maybe kung ano man yung pinagkabuhayan mo sa ngayon, ano, is kailangan mong mag-unwind. O kailangan mo talagang i-breathe out or parang kailangan mong ibuga yung mga negative energies na meron sa katawan or kailangan mong mag-cleanse. Ikaw mismo is kailangan mong i-cleanse yung sarili mo. Okay? So, sinasabi dito ng Holy Spirit na kailangan mong siguro mag-relax ka muna for how many days, lumayo ka muna, no, to cleanse yourself. Punta ka sa mga dagat, basta sa mga running water, especially sa salt water, no, maganda yan, magbabad ka doon, ganyan, no, so, mag-rest ka, kailangan mo talaga ng rest, okay, para alam mo yun yung mga burdens mo na meron ngayon, kasi lahat naman po, kahit po kami mga healers, nakaka-experience din po ng ganyan, kasi nga po, syempre, tao pa rin po kami, no, so may mga test pa rin po, teka lang, ang dami na naman bumaba. Okay, so what else? Okay, so dalawa po talaga ang bumababa. Okay, so there's also a spiritual gift unlock. So maybe isa rin to sa cause, no, na nagkakaroon ka ng, pakiramdam mo sa ngayon is nagkakaroon ka ng low energy, no? So andito yung parang alam mo yon, yung pagsabi ko nga sa inyo, halos parehas, no, yung nararamdaman ng nadadagdagan po yung powers or yung kakayanan, yung gifts and abilities, pareho po, same po do sa spiritually sick, no? So, malalaman nyo na lang po yan mga after 3 days, 4 days, ganyan. Then, malalaman nyo na, may ganito na pala akong, kaya ko na pala to. Maybe meron po kayong mga minamanifest, especially po to sa mga healers, no, na mga baguhan, na may hinihingi po kayong pabor kay God, or hinihingi, or minamanifest na magkaroon po kayo ng ganitong kakayanan na magagamit nyo po sa panggagamot. Now, it's here, no, that ibinigay na po sa inyo ni God, no.
So, andyan na po yung na-unlock na po. So, andyan na po. Pwede nyo na po yung gamitin. Kung ano man po yung minamanifest nyo na yan, pwede nyo na po siya ngayon gamitin. Okay? So, now we have the eyes on you. Okay? So, now, dito sa eyes on you naman is, meron talagang, alam nyo yun, evil eye. No? Meron talagang nagmamatsyag, nakikiramdam, at ni-stalk ka. No? Kung ano na ba ang status mo talaga sa buhay. O yung iba nga dito talagang nagpapataro din eh. Nagpapabasa din, no? Maybe doon din sa ano no sa vision ko last time no about do sa tarot reader na may nakita ako na ang dami no, ang daming kamay. Sa isang ganito, ang daming kamay bukod do sa nagbabasa. Bukod do sa nabumabalasa, meron pa tong iba. So meaning doon ano is isa rin 'yon sa parang sinasabi ng vision ko na hindi lang isang beses to nagpapataro reader. Maraming beses to nagpapataro reader para lang malaman kung ano yung estado mo sa buhay, no? And hopefully no, wala pong lalabas dito na ikaw nire-ritualan nito or may black magic na ginagawa sa iyo kaya ka nagkakaroon ng financial crisis. So malalaman natin kung anong reason ng financial crisis mo later. Okay? Okay, so no fear. So about financial crisis, please no fear kasi you are not alone. So andyan sila, yung mga guides mo na if you fix yan, just relax, no? And ituloy mo lang yung mission mo, no? Kasi ito yung isa sa mga gusto nila ng mga makakalaban sa iyo, lalong-lalo na sa mundo ng spiritual na tumigil ka sa mga pinagagawang, tumigil ka sa kadadaldal mo, tumigil ka sa kakahaplos mo, tumigil ka sa pagbuga mo ng mga orasyon, tumigil ka sa pagdarasal mo. Yan yung isa sa mga gusto nilang mangyari sa'yo. No fear. Huwag ka matakot kung meron kang financial crisis ngayon dahil next week no is magbo-boom yan, sasabog yung bigay ng biyaya sa ni God. Full I mean full blast no ang darating sa na blessings from God. Okay? Claim it. Okay, so what else? Okay. So now we have the pure heart, no? Kasi you have the pure heart, no? So andito yung kaya parang ang gusto talaga ng mga Holy Spirits, especially ng mga guides mo na nandyan sa iyo na parang alam mo yung kung pwede ka na lang nila buhatin, dalhin ka ng Siargao, dalhin ka sa Coron, dalhin ka sa saan ba 'yun? Saan ba 'yun? Sa mga magagandang beaches sa mga iba't ibang bansa. Pwede eh. Kasi gusto ka nilang magkaroon ng peace of mind, gusto ka nilang maging masaya, gusto ka nilang maging lagi nakikita nakasmile, yung walang problema, pero hindi pwede eh. Kasi nandito ka sa mundo, alam mo yung energy mo, nakukuha din nila eh. Pagka malungkot ka, nagiging malungkot din sila. Ganon sila. Kaya alam mo yon gusto nila lagi ka masaya, naglalagalag sila, naglalagalag ka rin. Yung mga tipong gano'n, gusto nila yung gano'ng happy ka, gusto nila yung jolly ka. No? So, itong pagkakaroon mo ng pure heart na ito is, ito yung, kaya ka binless, kaya ka din naging chosen one, kasi you have this eh. No? Meron kang golden heart. 'Di ba? So now we have also the evil eye. So actually yung pagkakaroon mo ng pure heart na yan, isa rin yan sa ayaw nila na masyado ka marupok, masyado ka mapagkumbaba, masyado ka makatao, masyado ka makadiyos, masyado ka matulungin, masyado ka maawain. Yung ganun. So halos lahat ng parang ugali ng isang saint meron ka, no? So that's why ang spiritual gift mo na i-manifest mo at talagang yung eagerness na talagang gusto mong magkaroon nito is ibinigay sa'yo na to ni God, no? Para kalabanan ito mga evil eyes na to. So, kung ano man yan, way mo na yan na para mapuksa to mga evil eye na to, well, umpisahan mo na. Kasi, nandiyan na sa'yo yung evil eye na yan. Ay, evil eye. Nasa'yo na yung gift, no? Or yung kakayanan na hinihingi mo kay God. Okay, so let's see kung ano pa ang ating makukuha dito sa ating isa pang card. Okay, so let's see. Ano pa ang message ng ating Holy Spirit? Tingnan po ng message. Oops.
Okay. So, we had sorry. Sorry. It's God's plan. And the growth. Okay. So, now is, andito yung sorry, no? Sorry kasi parang, andito talaga yung, alam mo yun, parang mismo yung universe or even God say sorry sa nangyayari sa iyo ngayon. But that's God's plan. That's His plan, no? Na ma-experience mo rin yung financial crisis. Maybe masyado ka naging maluwag, masyado kang naging kampante, no? But sinasabi nga dito, no fear, no? No fear. Or maybe wala ka rin takot talagang maglabas din ng pera, no? Kasi alam mo may darating sa'yo na blessings, no, from God. And andito na yung, kasi malamang nito, meron ka mga binibitawan or meron ka mga binibigyan na mga tulong sa'yo. Parang sa'yo is, it's a help, no? Ay, Diyos ko po, grabe yung motor na yun. Ang lakas mambulabog. Okay, so yun is kumbaga sinasabi na para yun nga wala ka rin takot na i-share yung mga blessings mo kasi alam mo na andyan si God to support you, no? But God says sorry na nagkaroon ka ngayon ng financial crisis para matuto ka na i-save na to next time or matuto ka ng gamitin to sa tama. Okay? Na hindi mo kailangan abusuhin, hindi mo kailangan mong talagang mag-save for the future, no? Kaya kanya binibigyan ng ganito. Kasi kung meron kang ibang minamanifest like house, like new car, pwedeng ganun. Or maybe andito yung mag-share ka ng mga funds na sa mga foundation, sa ganon, ano, sa charity, ganyan. Pero kung halimbawang andyan naman yung mga pananamantalang tao na hindi mo alam na para ginagamit ka lang, inuuto ka lang, na gumagawa lang sila ng kwento para lang makahingi sa'yo, and ikaw naman is bukas palad na nagbibigay, alam mo yon parang sila mismo hindi rin sila titigil sa pag-uuto sa'yo. So, ngayon is parang meron kang konting, ang tawag doon, konting, kailangan mong konting higpit, no, sa savings mo. Okay? But, God's plan pa rin is yung magkaroon ka pa rin ng growth, no? Spiritual, physical, mental, and emotional, and financial pa rin. Nandito pa rin yan, no? Andiyan pa rin. God's plan na yan. Kumbaga, yan na yung talagang talagang ano na to, sinasabi ko nga is na ano to napirmahan na to ni God eh. Nakaplano ka na eh. Kumbaga, doon yung pangalan mo, eto ka, magiging famous ka, magiging uh, ano ba to, it's your time to shine, mga ganyan. And magiging ano ba yun, maybe magiging first millionaire ka sa family mo, may mga ganon. So, no fear, no? Huwag ka rin matakot. So, ayun naman is, tinatama ka lang, no, ni God sa mga ginagawa mo. Kaya medyo nagkakaroon ka ngayon ng crisis, no, when it comes to financial. Okay, so what else? Empath. Okay. So, aside sa pagiging pure heart is, andito yung pagiging empath mo. So, eto rin, ano, maybe meron ka mga kasama din sa bahay na meron dinadalang hindi maganda sa loob, sa loob, sa sarili nila na na-absorb mo. So, wag mong kunin, no, wag mong kunin yung ano na, sa halip, tablahin mo or palitan mo yung nararamdaman nila ng positive energy mo. Palitan mo. Sa pamamagitan ng yan, pagkwento, gumawa ka ng mga eksena na nakakatawa, mga kakatuwa, yung mga ganun. Okay? So, you're almost there. Okay? So, dito sa spiritual gift unlock na meron ka, no? About pagpuksa sa mga evil eye na yan, ano? Or maybe mga witches, mga ganyan. So, andyan na yan. You're almost there. And about sa growth, sa financial cases na yan, magkakaroon ng breakthrough yan. Magkakaroon ng ka-freedom dyan. Huwag ka mag-alala. No? Kumbaga, money will come to me, money will come to me, money will come to me. Okay. Claim it. Okay, so what else? Just be careful. Okay? Always be careful and always be sensitive, no, sa mga tao nakapaligid sa'yo, especially mga minamanipula ka, yung kung ano-ano sinasabi or inuutukan na, mga ganyan. Maging aware ka sa mga ganung tao. Huwag ka masyadong padadala sa mga eksena nila or mga kwento nila sa buhay. Timbangin mo rin, no? Okay, so what else? 2 cards po yung bumaba. Yes, may spiritual attack ka ngayon. Now, this is a positive.
na meron talagang umaatake sa'yo. But still, no, make sure na lagi ka nasa right path, no, especially sa spiritual. And kahit sa business, no, and sa journey mo spiritually is nasa right path ka pa rin. It's just that talaga meron kang spiritual attack, no, and that is about yun nga, sa financial crisis. I mean, sa finances, no, meron ka na. So, ang gawin mo dyan, pabaklas mo yan, no, magpagamot ka para matanggal yung alat na yan, okay? Kasi ano yan, pero huwag ka mag-alala kasi alam naman ni God yan eh. Alam ni God yan na siya mismo isinasabotahe niya nitong person na to. Nitong gumagawa sa'yo, alam ni God na hindi naman ikaw yan eh. Kasi meron ng plano sa'yo si God eh. Meron ng plano sa'yo si God, pero sinasabotahe ka na naman itong taong to na magkaroon ka na naman ng problema financially na binibigyan ka niya eh. Hinihigop na naman itong taong to yung mga binibigay sa yung finances or mga pera na binibigay sa ni God. Now, magkakaroon ka ng panibagong, magkakaroon ka ng reward, no, dahil wala kang ginagawa eh. Parang nililet go, let God mo lang to mga atake sa iyo eh. So, hayaan mo si God ang magtuwid sa taong to para maibalik sa iyo ulit kung ano yung mga nawala. Ng mga ilang araw, maybe, or ilang weeks, no? Okay, so just trust no one. Okay, trust no one. Yun nga sinasabi ko, be careful, trust. Naman may mga may babala dito, no? So, may mga warning signs ka dito like be careful, trust no one, ang eyes on you, may evil eye. So, kailangan mong parang huwag ka masyadong kampante girl, boy, okay? Awareness, oh. Diba? Be sensitive. Okay? But, you are untouchable eh, kasi you are highly protected by the divine. So, andito talaga yung, alam mo yun, ang dami nilang attack sa'yo. Alam mo kasi ganito lang yan eh. Gusto ka nilang patayin, gusto ka nilang bigyan ng matinding karamdaman, pero hindi nila magawa dahil dito sa mga guides mo na to. But pagdating dito sa mga energies nito, higupan ng mga energies, higupan ng mga ganitong sitwasyon like pera, mga ganyan, mga swerte mo, ang galing nilang manghigop. No? Pero hindi ka nila bibigyan ng sakit. Which is okay, no? Pero ito kasi is may kapalit yan. Yung hinihigop nila sa inyo ng mga, pagnanakaw nila sa inyo ng mga inheritance mo, spiritual inheritance mo from God, is may kapalit po na kaparusahan yan. Okay? So just clear your space, i-maintain mo yung cleanliness, and cleanse mo palagi. Make sure na i-cleanse mo palagi. And always have faith. No? Huwag mawawala to. Na kahit na andito yung siguro, wag naman, pero kumbaga andito yung punta ka sa point na parang naghihingalo na ang savings mo, no, is still have faith, no, kasi talagang again, hindi po araw-araw Pasko. Okay? See? There's still a demonic entities talaga nag-i-spy sa'yo bukod dyan sa evil eye na yan. Okay? So for the last card, see you win! Yay! Diba? Sa'yo pa rin ang huling halakhak. Okay? Ikaw pa rin ang magiging kauna-unahang milyonaryo, bilyonarya sa buong mundo. Ay, sa buong mundo, sa family mo, sorry. Sa family mo, ikaw ang kauna-unahan. Okay, matutuloy yan. Diba? So, kahit na ganyan may mga pagsubok sa'yo na like yan, mga financial crisis, may mga evil eye, may mga atake sa'yo, may nag-i-stalk sa'yo, may pinapabasahan ka pa sa mga tarot readers, no? Na andun yung nanggigigil sila sa sa success mo sa buhay na ikaw is a powerful manifestor. So yan, isa sa mga ninanakaw nila yung mga powers mo na ganyan. But then, andyan si God. Again, hindi natutulog yan, hindi marunong pumikit yan, no? Hindi bingi yan. Ang dami niyang dito, galamay na nasa sayo. So, paano niya maisasagawa? Yes, ngayon siguro nagtatagumpay siya ngayon, pero later on, mawawala lahat yan, malulusa. Just let go, let God. Okay? Especially po to sa mga healers ngayon. No? Okay, so kuha po tayo dito ng mga ilang cards lang po. Kung ano yung bibigay sa inyong, kung ano po yung pwede nyo expect tomorrow. No?
ano po ang dapat nyong gawin tomorrow. Ganun. Hanggang end of this month. Okay? Okay, first card is Four of Swords. Just relax, no? Just relax and alam mo, move forward ka lang, ha? Move forward ka lang. Kasi, andito naman yung, you are well protected talaga. Even yung mga relationships ninyo, sa mga partners ninyo, family, are safe naman. Okay? Talagang gusto talaga ng dito is mag-relax kayo. Alone. Gusto nila ganun. Now, we have the Five of Swords. Okay? So, just keep on, alam mo yon, Five of Wands pala, sorry. So, now dito sa Five of Wands, no, is andito talaga yung marami, no, as in, ang daming naiinggit sa'yo, ang daming gustong parang bumagsak ka kung nasaan ka man ngayon. Maybe, if you are on the highest rank, na gusto nila is bumaba ka. Gusto nilang parang mawala ka sa posisyon ngayon or mawala ka sa kung ano man estado ng buhay mo, meron ka ngayon. But, andito yung kailangan mo talagang gawin to na always look forward, no? Move forward ka lang lagi. And always keep on trying, no, to reach the light, no? Doon sa dulo ng tunnel or sa taas, no? Kailangan mong i-reach yan. Kahit na andun yung, alam mo yun, mahirap abutin. Basta move forward ka lang. Kasi for sure, marami din tutulong sa'yo. So, ngayon parang, dito rin sa Four of Swords, no, is, dahil nga, parang, ang dami mo rin pagod, ang dami mo rin hirap, no, parang, ang gusto talaga ng Holy Spirit dito is, kailangan mo mag-rest. Maybe this time around is, pinag-rest ka lang ng Holy Spirit. Okay, so we have the Knight of Swords. Now, is dito sa Knight of Swords is, sinasabi lang naman na, darating naman tong time na to na marireach mo rin yung mga goals mo talaga. Nobody can stop it, no? Nobody. Kasi this is for you talaga. And now we have the Wheel of Fortune. See? You're on the top. You win, sabi nga. Diba? This is ang card mo. You win. No? So, nasa iyo pa rin ang talaga. Alam mo yon, yung kumpiyansa, yung panalo. Basta all the positive na pangyayari sa buhay mo, lahat yan makukuha mo. Lahat yan marireach mo. Lahat yan ma-achieve mo. Okay? Okay, so for the last card, we have now the Five of Cups. Okay, so now, parang ang kailangan mo lang talaga dito is, alam mo yon, bigyan mo ng time yung sarili mo to rest. Yun lang ang pinaka-importante dito. Para yung mga, actually dito is yung mga, marami ka namang nakasave na eh, no? Marami ka na nakasave. So, ang kailangan mo ngayon dito is, savings, no? Pagdating sa financial, meron naman. But, alam mo yung tipong talagang, meron talagang humihigop sa'yo eh. Meron talagang humihigop. So, just make sure na, i-ano mo to, i-keep or parang, try to heal yourself, no? Especially yung inner soul mo, kailangan mong i-heal. Kasi parang nakikita ko rito is, ang dami mo nang nagiging problema. Parang ang dami mong bit-bit, no? Aside sa finances, no? Parang ang dami pa. Emotional, mental, no? Parang meron ka rin nun. So, wag mong hayaang maubos, no? Wag mong hayaang masayang kung ano yung nasimulan mo. Kailangan dito is ilaban mo to. Okay? So, yung mga emotions na yan, just keep it, isurrender mo. Lahat ng mga negative emotions mo, isurrender mo yan kay God. And, hayaan mong i-heal ka ni God ASAP. Okay? So, let's see kung meron pa, no? Last card. Kung mahi-heal ka ba after this Five of Cups. Pero nasa iyo ang Wheel of Fortune. Okay, yes. Yes, it's a big, big yes. No, na mahi-heal ka. Why? You are the magician. You are the healer. You are the powerful manifestor. So, how come na talagang sabihin natin na, paano, no? How come na, andito yung anlalakas ng loob nilang kalabanin kaya, you're a magician. No? And yan yung binigay sa inyo. And you also have the infinity sign here, though. No? So, andito yung,
yung wealth is sa'yo, fortune is sa'yo, no? So all alam mo yun, even yung power, no? Power sa lahat, no? Is nasa sa'yo. Lahat naman kasi ng tools is meron ka na eh. So just make sure na actually andito yung ano din same as sa Five of Cups, no? And the Magician na sinasabing parang andito yung meron kang power, inner power from your heart, from your hands, from your mind, soul, lahat, no? And that is direct from God. You have the divine light as well. So, just ano lang, have faith, no? Kaya sinasabi rin dito sa card mo, always have faith, no? And if you also have many questions, no, about sa sarili mo, sa nangyayari sa buhay mo, mag-meditate ka and ask questions, no? Just sa meditation mo para magkaroon ng sagot. And sa nakikita ko naman dito, no, sa The Magician is parang kahit na gano'n na nagkakaroon ka ng mga trials, no, still, no, is alam mo na paano at saan huhugot once na nagkakaroon ka ng mga ganitong pangyayari sa buhay, okay? So now is kukuha tayo ng messages from angel number tayo. Kasi ngayon ang daming lumalabas na angel number sa akin. Actually, merong 333, more on 333 po ako ngayon eh. So, tingnan po natin. Oh, nakita ko rito sa ano nga pala. Naku, nakalimutan ko ito sabihin. Actually, itong card na ito, nakita ko to sa ano eh, sa vision ko kahapon. So, kailangan ko po itong gawin. Kailangan ko pong kumuha ng card for you. Kung ano yung message niya sa iyo ngayon. Ng mga angels mo. No? Kukuha lang tayo ng isa. Okay. 2002. The Void. Okay, so longing, technology, ambition, genius, forward thinking, stress, and depression. You have more control over your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around. It's get better with time. There are no plenty of friends to make. So chill out, have fun, and open up. Go outside. Yun nga. So, yun ang sinasabi talaga dito, no? So, parang, ito ay sinorten lang ng angel mo to, darling, no? Ka-angel. Sinorten lang yung parang, alam mo yun, ang tawag doon, zinamarize, no? Ni angel mo, ang reading ko with this card, no? Na talagang, you need to go out, no? You need to have fun, no? Chill out, no, unwind, yun yung sinasabi niya. So talaga namang you have more control over your life than you realize, no. Learn and execute what interests you. Kung ano yung gusto mong gawin mo, diba? Turn things around. It's get better with time, no. So there are plenty of friends to make, okay, but be ano lang, choose wisely, no, sa mga friends na makakasalamuha mo or makakasama mo dyan sa paglabas mo. I mean, sa pag-go outside mo, sa pag-open up mo ng mga kung ano-ano mga ano ba to, mga problema mo sa buhay, mga ganyan. Ang kailangan mo lang talaga dito is have fun. Magsaya ka, no? Para magkaroon, pumasok yung positive energy sa buhay mo and sa paligid mo. Okay? So, that's your reading. And sa mga naka-resonate at gusto po mag-personal reading, andyan po sa description box ang aking number, no? And paki-like and share and paki-click po kung ang subscribe button kung kayo po ay naka-resonate, no. Kung hindi naman, pwede din, basta po click the subscribe button and paki-click na rin po yung notification bell para po updated po kayo lagi sa ating reading, okay? So, since anniversary ko po sa healing this August 8, so this is announcement, no. Magkakaroon po tayo ng discount, no, sa reading. Kung sino po yung magpapa-reading starting August 10, no, kasi po 8 is syempre po may celebration po kami ng August 8. So 9, blanco muna po ako or wala po muna ako ng 9. So 10. Okay, so August 10 po is magkakaroon po tayo ng reading anniversary discount, no. So yan po, and as I promised, no, meron po akong ibibigay na amulets, no, sa August 10 na rin po, no. Sa August 10 na rin po ako magbibigay ng amulets bilang pasasalamat po sa inyo sa pag-subscribe
at sa pag-subscribe. Yan. Okay, and also dahil actually hindi ko naman po talaga anniversary sa reading, I mean as a tarot reader, pero pamimigay ko na rin po to. Okay? This is also sealed, no? So this is sa mga gusto pong matuto ng tarot, andito po yung mga keywords, meron po 'yan. Upright and reverse na andyan po, no? Meron pong upright, meaning upright is ganito, and meron pong reverse na mga meanings, no? Kaya matututo po kayo dito. Okay? Hindi ko lang po siya ma-keep, hindi ko lang po siya magamit kasi po ang liliit ng letra nito. Napakaliliit. Bulag China po ang inyong lingkod. Okay, so yan po. So, expect nyo po na pwede kong ibigay na amulets is crucifix with San Benito na isa, Santo Niñong Hubad, and 7 archangels po na medallion. Yun po ang ipabibigay ko. Paalala nyo na lang po sa akin, ha? Kasi ilalive ko po yun sa August 10, no? Ilalive. Baka po ilalive ko. Kung hindi po August 10, maybe 11. Basta po ilalive ko po yan this August. Tapusin ko lang po tong anniversary ko po ng as a healer, as a divine healer po. Okay, so bow your heads. Okay, so bye-bye. God bless and love, peace, and hope.